Ang mainit naming paalala, wag na wag makipaglaro sa apoy. Naging kantadya po kami that time. Then nang napili ko pong character si Flamara. Sa tulong ng brilyante ng apoy na ipinamana sa akin ng aking ada. Dahil kapag nagkamali, ano ang nangyari sa taong nasa video? Abangan. Sa susunod nating video, agaw pansin naman ang pagsabog ng orange na apoy. Araw-araw namin nakita yun. Akala namin daga. Dahil nakahabula sila dyan sa wire. Kung ayon sa mga lumang kwento, ang mga aswang lumalayo daw kapag nakakakita ng asin. Ibahin niyo raw ang mga nilalang na ito. Dahil kapag sinisimula ng putbura ng asin, naglalabasan na. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe, pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Mukhang daga sa unang tingin pero may mahabang buntot. Ano kaya ang hayop na to na sobrang dami na ngayon? Parang nag-launch na raw ng full-blown invasion sa Metro Manila. Araw-araw namin nakita yun. Akala namin daga. Dahil nakahabula sila dyan sa wire. Ilang budbud lang ng asin sa buhangin na malaping-ping-ping ay lilitaw na ang pahabang kabibe na paboritong ulamin. Anong klaseng kabibe kaya ito? Kung ayon sa mga lumang kwento, ang mga aswang lumalayo daw kapag nakakakita ng asin. Ibahin niyo raw ang mga nilalang na ito. Dahil kapag sinisimula ng budbura ng asin, naglalabasan na. Yung magbablow ng kandila sa inyong birthday cake, baka gusto nyong literal na pasabog. Gusto nyo bang makapasa bilang Flamara? Ang sikreto ay nasa inyong kamay. Aesthetic bang tingnan? May kaakibat din panganib ang trend na ito. Yung init, nanunuot na siya parang hanggang sa buto ko. Hindi ko kaya. Dinala na nila ako sa ospital. Dito muna tayo sa isa pang mainit-init at mabilis na kumakalat na birthday gimmick. Sa tulong ng harina o kaya naman ay powdered sugar, hinihipan ang kandila para ma-achieve ang apoy na pangmalakasan. Ang cornstarch o powdered sugar ay binubuo ng maliliit na particles. Kapag hinihipan ito, kumakalat ang particles at mas lumalaki ang surface area nila kung saan mas nakakakuha sila ng oxygen. Kapag binuga at nadikit ito sa mainit na kandila, bigla itong mag-iignite na para bang isang maliit na fireball. Ito ang tinatawag na dust combustion. Aesthetic bang tingnan? May kaakibat din panganib ang trend na ito. Maaring mag-backfire yun at hindi talaga siya advisable. Halimbawa lang, no? Biglang nagbago yung ihip ng hangin, baka mapunta rin sa mukha. Ano ang iba't ibang kulay ng apoy? Pula! Pula is correct. Yellow! Yellow is correct. Pula! Green is correct. Blue is correct. Ano ang kulay ng apoy? 5, 4. Sige po. Grade 1. Anong grade 1? Grade 1. Red. Ano po yan? Red. Ang dalawang kulay na hindi nyo nasabi ay white and violet. Sa susunod nating video, agaw pansin naman ang pagsabog ng orange na apoy sa gilid ng kusina. Ang sanhi, butane gas canister na ginagamit sa pagluluto. Diba sobra pong nagtaas yung LPG. Bali nagtipid po kami sa paggamit. Nagkaahoy po kami, gumamit kami ng mga gatong. So yung pinang-sisindi po namin ng mga panggatong, yung butane po na may torch, naipatong ko po siya sa ibabaw. Nung napansin ko po na tumaas yung apoy nung sa nakagatong, dinampot ko po. Nung pagdampot ko, siya pong pumutok sa kamay ko. Doon po sumabog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pangalawang apoy kapag nagluluto sa mga dahilan ng fire incidents nationwide. Mula ulo hanggang paa ang mga sugat na tinamo ni Rosalie dahil sa nasabing insidente. Yung init,
Nanunuot na siya parang hanggang sa buto ko. Sabi ko, hindi ko kaya. Dinala na nila ako sa ospital. 2 linggo matapos ang aksidente, puno pa rin ng burn marks ang katawan ni Rosalie. Kailangan mong mas tatagan. Kahit na nasugatan ka, nasaktan ka, kailangan hindi ka maging mega vibe. Balikan naman natin ang unang video. Naging kantadya po kami that time. Napildi ko pong character si Flamara. So, ang ginawa ko po, kumuha po ako ng alcohol, then yung lighter. Ito na ang iyong nais. Flamara ang pig. Pero Flam, aray ang nangyari. Napakadelikado yon kasi direct burning yun, no? Akala natin wala lang, pero yun pala ay nasusunog na yung ating kamay. Hindi po siya advisable talaga. Ayon kay Eunice na wala naman daw kaagad ng apoy sa loob ng 10 segundo. Pero may mas malala pang pwedeng nangyari sa kanya. Unintentionally, makahawak tayo doon sa mas madaling lumiyab na mga bagay at posible maging dahilan ng sunog, no? Kung ayaw magsisi, ang lagi naming paalala, huwag na huwag makipaglaro sa apoy. Ang dami mong alam po, Ayan. Ayan, ang laki oh. Ayan guys, ganyan yung itsura niya. Kung ayon sa mga lumang kwento, ang mga aswang Asin! lumalayo daw kapag nakakakita ng asin. Ibahin niyo raw ang mga nilalang na ito. Dahil kapag sinisimula ng budbura ng asin, naglalabasan na. Ito raw ang tikhan. Tara at ating tikman. May linamnam sa dulo tapos manamis-namis. Kakaiba siya. Ang babae sa video may pilit na hinuhugot sa buhanginan. Nagtatago kasi sa ilalim ng buhangin ang mga tikhan. Ito din may lumalabas na, hindi ko nantabayanan. Ay, ito parang malaki. Ayan, ang laki oh. Ayan guys, ganyan yung itsura niya. Tila sumisilip pa oh. Ang hirap hugutin ng pet nila guys. Lalalala. Ang nilalang na yan matatagpuan dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Si Mang Boy, 59 years old, isang residente ng lugar, mahilig daw manguha nito. Ang tawag nila rito ay tikhan. Yan po ang kinukuha ng hilot namin nung araw na tiyahin ko para ipakain sa bagong panganak po para madali silang lumakas. Pero kaiba sa nasa video ang tikhan dito sa putikan na kukuha. At hilig daw itong ulamin ni Mang Boy at ng kanyang pamilya. Ang tikhan o bamboo clam ay tinatawag ng razor clam. Hindi dahil delikado, kundi dahil sa hugis nitong parang labaha. Meron itong dalawang manipis na shell na nakadikit na parang blade. Ang razor clam po ay filter feeder. So, nandun sila naninirahan sa mga around isang talampakan sa ilalim ng buhanginan or putikan. Kapag basa ang paligid, mas aktibo rin sila. Pero sa oras ng panganib, agad silang babaon sa buhangin. Dami mong alam, Kuya Kim! Ngayong umaga, mangunguha ulit si Mang Boy ng tikhan. Hindi naman daw delikado ang pangunguha nito. Pero kailangan lang ng tiyaga dahil kailangan pa dumaan sa tubig at putik at mamangkap para marating ang lugar ng pagkukunan. Pag apak mo sa lupa man o medyo putik, makikita mo doon yung butas niya. Ang butas naman ng palatandaan ng butas ay medyo lapad siya ng kaunti na patuwid. Para makakuha nito, kailangan daw sungkitin. Ang nakita natin doon sa San Jose Occidental, Mindoro ay yung tinatawag natin na Solen stictus. Mas common siya dito sa Pilipinas compared doon sa iba pang Solen species, kagaya nga nung nandun sa isang video in Japan. Primarily sa buhanginan daw ito nakikita. Pero nahanap daw ito sa ibang uri ng coastal areas tulad ng putik. Ang word natin for today ay seashell. Alam niyo ba na isa sa pinakadelikadong seashell sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas? Endemic ito rito at ang tawag dito ay Conus geographus. Pero ito sibat na lumalabas at pag nasibat ka nito, mas matindi pa sa 10 kobra ang lason o venom na lumalabas dito. Mag-ingat po tayo.
Sa ibang bansa, tulad ng Spain at Korea, tinuturing na delicacy ang razor clam. Iba po ito sa karaniwan nating kinakaing bivalves katulad ng lukan, tulya, talaba at saka tahong. Madalas po itong sinasabawan, ginigisa, nilalagyan po ng gulay. Dito naman kina Mang Boy, niluluto daw nila ito na may kasamang kamatis at upo. Mang Boy, sige nga, ipagluto mo naman ng mga kapuso natin ang best ulam in town gamit ang razor clam. Una mo nang hinugasan maigi ni Mang Boy ang mga tikhan. Pagkatapos nito, saka siya nagsimulang maggisa ng mga ingredients. Ilang sandali lang, ilalagay na rin ang tikhan. Oras na bumuka lang siya ng kapirasong buka lang, pwede nang hanguin siya. Hindi pwede siyang lulutuin ng medyo matagal. Ginisang tikhan with upo. Ano? Tara! Pwede siyang magpagsabayan sa mga ibang masasarap na pagkain. Matamis siya. May linamnam sa dulot. Ang tikhan hindi lang sa lasa pag-aagawan, pati na rin sa sustansya nito sa ating katawan. Dami mong alam, Kuya King. Mahaba balahibo niya sa puwet. Araw-araw namin nakita yun. Ay. Akala namin daga. Palagi yan sa umaga. Nagsulputan sa mga balita. Tumawid din malamang sa feed nyo sa social media. Dahil nakahabula sila dyan sa wire. Squirrel sighting. Saan-saan yan? Ang cute ng mga squirrel na yan, di ba? Pero teka, hindi yan sa ibang bansa ha. Hindi rin sa zoo at lalong hindi sa animated movie. Ang mga squirrel sighting na yan, dito yan, sa Metro Manila. Nakatutuwang tignan, nakakasosyal pakinggan. Pero ang presence ng squirrel sa syudad, good news ba or bad news? Isa raw sa mga lugar kung saan naglipa ng mga squirrel ay dito sa boundary ng Las Piñas at Malabang, kung saan ilang residente na raw ang nakakakita sa kanila. Tuwing umaga yan, pumunta kami, nag-jogging. Kumikita namin yan, may ikot yan sa wire. Doon sa may poste, tumatawid siya doon, papuntang Ilalabang. Siguro may mga 3 taon na yan. Dati wala yan eh. Para patunayan kung totoo nga ang sinasabi nila, personal na nagtungo rito ang aming team at nag-abang mula alas 6 ng umaga. Makalipas lamang ang ilang minuto, ito na at may squirrel na kaming nakita. Kung ang mga taga rito nasanay na raw makakita ng squirrel, para kay Flores na bagong lipat lang daw sa Maynila, dito pang karaniwan. Nakatira ako sa Batangas, Lipa City. Lumipat ako dito nung January. 3 araw pa lang ako dito, nakita ko na yung squirrel sa apartment namin sa harap. Noong una ko nakita sila, na-amaze ako kasi first time ko sila makita sa personal. At dahil malayo sa pamilya, ang naging karamay niya sa syudad, ang dalawa niyang pusa. Pagtagal, naging libangan na rin daw niya ang pagja-jogging sa labas tuwing umaga. At dito rin niya muling nakita ang mga squirrel. Nung nagja-jogging na ako, 2 ko sila nakita, nag-aabulan dito sa wire. Ang kulay niya ay gray, tapos ang sa ilalim may puti. Ang cute nila, ang sarap nilang gawing pet. Kabila to sa pamilya ng mga Securidae na tumutukoy sa mga rodent hanggang katamtamang laki. Tulad ng mga daga, may malalaki ring ngipin sa harap ang mga squirrel na patuloy na humahaba sa buong buhay nila. Ugali nilang gumatgat ng matitigas na bagay tulad ng nuts, seeds at kahoy para hindi humaba ng husto ang kanilang mga ngipin. Dahil considered na wild animal, hindi daw sila pwede basta nalang kunin at gawing pet. Okay lang sila dun sa environment nila kasi doon may sistema na sila, may role sila dun sa ecosystem nila. Samantala, nang malaman daw ni Flores na nag-viral ang mga squirrel, naisip niyang kunan din ito at i-post sa social media. Ang uri ng squirrel sa video ni Flores at ang iba pa nating mga kapuso ay tinatawag na Finlay Sun Squirrel. Malawak ang variation ng kanilang kulay. Hindi lang sila simpleng kulay brown, pwede rin sila maging gray, jet black, white, reddish o halo-halong pattern. Dami mong alam, Kuya Kim. Native ang mga squirrel na ito sa Southeast Asia, partikular sa Thailand, Cambodia, Laos at Vietnam. Paano naman sila napunta sa atin? Karamihan sa mga yan nagsimula sa exotic pet trade.
So yan yung mga alaga na either pinakawalan or nakatakas mismo. Highly adaptable din daw ang mga Finlayson squirrel, lalo sa mga lugar na meron silang habitat, food source at may kaunti lang na predators. Ito nga raw ang dahilan kaya nakasurvive sila sa syudad at nagpaparami pa. Ang mga squirrel na ito gusto yatang mamuhay kasama tayong mga tao. May ilang pagkakapareho naman daw tayo sa kanila. May pagkamalilimutin din daw sila. Katunayan, ang mga binaon nilang nuts and seeds na magsisilbi sana nilang stock kapag winter season, madalas daw nilang nalilimutan at tumutubo na lang bilang puno. O di ba, parang tao lang? Mautak din daw sila na parang tao. Nagpapanggap silang nagtatago ng pagkain para linlangin ang ibang hayop na pwedeng magnakaw nito. Aba naman, parang ready na talaga sila maging city animal, ano? Cute man, may hindi raw magandang madudulot ang patuloy na pagdami ng squirrel sa ating kapaligiran dahil ito ay isang invasive species. So wala sila dapat dito. Detrimental sila dito sa ating ecosystem. So nakikikompete sila sa pagkain, naninira sila ng mga pugad ng mga ibon, at of course yung public health natin, since malapit nga sila sa atin, tas wild sila, pwede silang magano ng mga sakit na pwedeng mahawa ang mga alaga natin or yung mga tao. Kaya naman si Flores, pagmamasdan na lang daw ang cute na squirrel na ito at aabangan kung paano makokontrol ang pagdami nila sa syudad. Kaya kung makakita rin kayo sa labas ng bahay, pwedeng makitan at sila'y kunan, basta't mag-ingat lang at huwag silang sasaktan. Dami mong alam, Kuya Kim. Kung may nakikita kayo mga asong palakad-lakad sa mga video ko, well, I have more than 50 dogs dito sa bahay na to. Isa lang ang common denominator nila. Ito si Abby. Abby is around 15 years old already. Lahat ng mga aso dito, lolo't lola na. We adopt elderly dogs, karamihan sa kanila aspin. Yung iba, may breed pareho ni Abby na isang beagle. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin.